Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentohan na po tayo mga tambay. Ito po, umpisa na po natin. Ito pong pahayag po ni Professor Malu Tiquia, mga tambay, at ang kanya pong mga kasamahan ay nagpahayag po at hinihimok po. Kaisa po si Kamanong sa paghimok po kay Senadora Amy Marcos na magpetisyon na po siya. Lalo-lalo po napakarami niya pong nalalaman. Excuse me po. Napakarami niya pong nalalaman lalo-lalo po sa bisyo ng pulburon ni BBM. Kaya po kailangan po na siya po mismo ang magpetisyon sa Korte Suprema na wala na pong kakayahan maglingkod sa bayan itong si BBM dahil po sa pagkakasangkot sa bisyo na pulburon. Wala na po siya. Incapacitated na po, mga tambay. Wala na pong kakayahan dahil napakahirap po maglingkod ang isang pangulo, lalong-lalo kung ikaw ay lulong sa pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Painggan po natin sila Malu Tiquia at siyempre po ang mga abogado po ay nagpaliwanag din po, mga tambay. At siyempre po pati po ang doktor ay meron din pong paliwanag. Ito po, pakinggan na po natin ang balita, mga kabayan, at komentuhan po natin. Senator Amy Marcos is being urged to file a petition with the Supreme Court to declare President Ferdinand Marcos Jr. incapacitated following allegations that the president is involved in drug use. Jason Rubrico has more. The nation was shaken by explosive statements from Senator Amy Marcos against her own brother, President Ferdinand Marcos Jr., after she revealed that he allegedly uses illegal drugs. According to Professor Malu Tiquia, a political analyst, having a president addicted to drugs can be considered a national security threat. She emphasized that this directly affects the president's ability to make critical decisions. I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi nagko-cocaine. At hindi lang siya, ang asawa niya, paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa cocaine? Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sabog? Diba? So kung ikaw sinabi, girahin natin ang Taiwan. Ngayon, nag-iisip ako, ano kaya yun? Nasa tamang wisyo o bangag? Yes. So it is a national security threat because that is the president. Tiquia also believes that Senator Amy disclosed the issue not only to help save her brother, but also to protect the country from a potentially more serious situation. Apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya as a senator sa bansa. So napakahirap yung balanse na yun, and really I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon. At public office is a public trust. Doon pumapaloob nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, ngayong nalaman naming lulong ka, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo at kung hindi mag-hair follicle test. Meanwhile, Dr. Richard Mata, a medical practitioner, further explained the dangerous effects of drug addiction, particularly to cocaine. It's very, very dangerous. Actually, pwede po siyang magkaroon kaagad ng heart attack, pwedeng tumaas kaagad yung blood pressure, pwede kaagad magkaroon ng seizure, lalo na kung ma-overdose. Ngayon, pag sinasabi naman nilang microdosing, which na-mention po yun ni Senator Amy na 4 times a day daw, actually, that is still dangerous and also for the country kasi if you're working and then you're doing microdosing, that's yung decision making mo mababago Totoo po yung sinabi ni FPRRD na nagsishrink po yung utak. Ibig sabihin, maging mahina na po yung comprehension mo, decision making
at you can be easily manipulated. Attorney Raul Lambino of PDP Laban also pointed out that the issue brings significant embarrassment to the international community, especially if the allegation is directed at a sitting president. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, hey, Mr. Lambino, is it true that your president is a drug addict? Hindi ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. In connection with this, Senator Amy Marcos is being urged to file a petition with the Supreme Court to declare the president incapacitated based on her own statements regarding PBBM's alleged drugs use. PDP Laban should urge Senator Amy Marcos to file a petition before the Supreme Court to declare BBM as incapacitated because of his drug addiction. Totoo po yung mga tambay. Dahil nga po tulog, dahil nga po wala po tayong pwedeng asahan at hindi po natin nakikita na tutulong po ang men in uniform sa ganito pong sitwasyon, lalo-lalo po ang kanilang Commander-in-Chief. Mukha pong tanggap po nila ang Commander-in-Chief nila ay lulong sa pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Lalo-lalo po yung mga general. Kaya po nananawagan po ang taong bayan sa pangunguna po nila ni Professor Malu Tiquia, nila Dr. Mata, hindi po ba? At siyempre po si Attorney Lambino at marami pa mga tambay na nagsalita. At si Attorney I think si Attorney yung dating sekretary niya po rin yun, mga tambay isa rin pong abogado. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Puro abogado po. At syempre po, ano po sinasabi ni Professor Malu Tiquia, mga kabayan, isang political analyst. Napakahirap po. Napakahirap na po ang sitwasyon ng bansa. Pagka ganito po, ang iyong Commander-in-Chief, ang kapitan po ng ating bansa, paano mo pagkakatiwalaan ang mga desisyon nito? Hinalimbawa na nga lang niya yung kung gigirahin mo ngayon ang Taiwan, sinasabi niya Taiwan, hindi po China. Ano po sinasabi ni Prof? Mahirap magtiwala. Baka mamaya. Di ba? Ano yan? Bangag? High? Sa pulburon? Hindi po ba? At nakakahiya na talaga ang ating bansa. Lalong-lalo po sa international community, sa buong bansa, sa buong mundo. Hindi lang po sa buong bansa, sa buong mundo, sa international, nakakahiya na po. Nakita niyo po yung sinabi ni Attorney Lambino pagka tinatanong siya na ang presidente raw ba ay gumagamit ng pulburon. Hindi niya masabi, pero ngayon, masasabi niya dahil ayon dun mismo sa kapatid ay gumagamit ito. At hindi lang po isang beses, 4 na beses pa kung tumira. Kung tumira po 4 na beses, mga kabayan, sa loob ng isang araw. Grabe, no? Kaya nga po yung sinasabi ni Dr. Mata, delikado po yan sa kalusugan niya. Pwede pong mangyari sa kanya, lalong-lalo na po yung sinasabing heart attack. At syempre, marami pong sisirain yan. Hindi lang po heart attack, pati po ulo niyan, utak. Kaya nga po napakahirap po magtiwala sa ganyan po kung ikaw ay gumagamit ng pulburon. Kahit po ang dating Pangulong Duterte, ano sinasabi? Mahirap magkaroon ang bansa, lalong-lalo na kung ganyan nalulung ka sa pinagbabawal na pulburon. Kaya nga lang po nakakalungkot, mga kabayan. Sa kabila ng alam na po ng sambayan ng Pilipino at may kakayahan naman po na tuklasin ito, na talaga bang gumagamit o hindi.
kung gising lang po ang mga men in uniform, lalong-lalo po ang mga general, isama na po natin ang PNP at lalong-lalo ang AFP. Sila po ang may kakayahan na ipatest nila ang kanilang commander-in-chief. Di po ba? Napakahirap magkaroon ng commander-in-chief ang mga militar. Lalong-lalo kung gumagamit ba ito talaga ng pulburon. Ano sinasabi ni Malutikia? Diba? Patunayan mo. Magpa-hair follicle test ka. Hair follicle test. Ipatest mo na ang buhok mo. Hindi po ba? Ipatest mo na ng live. Napakahirap pagkatiwalaan yan. Lalong-lalo pa, buong pamilya halos sangkot at napakarami pa na mga higher rank official sa ating bansa na gumagamit din ng pulburon. Kaya nga po isang hamon po ni Vice President yan eh. Di ba? Kailangan nang magpa-hair follicle test lahat ng naglilingkod sa gobyerno sa ating bansa. Hindi po ba lahat? Walang exempted. Pati siya, ang Vice President. Pero wala pong kumasa sa hamon niya. Lalong-lalo po ang Malacanang, mga senador at mga congressman. Isama na natin ang mga party list. Hindi po ba? Dahil marami pong matutuklasan ang taong bayan sa mga bisyo nila. Kaya po ang ating bansa ay ganito po ang nangyayari dahil sa gumagamit nga sila ng pulburon. Kaya dito po, sana po ay gawin po itong panawagan pong ito. Isa po itong urgent na kahilingan mga tambay. Kailangan pong gawin po ito ng senadora, mga kabayan. Dahil ito po ang kagustuhan ng taong bayan na talagang kailangan na po itong petisyon na ito ay gawin na po sa lalong mabilis ng senadora. Bago po mahuli ang lahat, mga kabayan, kailangan na pong maging urge o sinasabing sa lalong madaling panahon ay gawin na po ni Senadora Amy Marcos bago pa po mahuli ang lahat. Hindi lang po ang kalusugan ng kanyang kapatid, lalong-lalo po ang sitwasyon ng ating bansa. Sobra na po ang ginawa po nila, lalong-lalo po ang ating kahirapan. Grabe na po ang kahirapan natin. Napakarami na pong Pilipino nagugutom dahil po sa isang pangulo na bangag, si Bongit, mga kabayan. Nakita nyo po, dinala po tayo sa isang paglilingkod na naging grabe. Halos grabe. Pinakamasama na pong nangyari sa ating kasaysayan ang nangyari pong ito. Sa loob lang ng 3 taon, grabe na po ang mga pinagnanakaw nila umano. Grabe po, trilyon po at daan-daang bilyon po ang mga pinagnanakaw nila. Dahil nga po may presidente po tayo na bangag ayon po sa kanyang kapatid. Grabe po at grabe na po ang inutang nila at napakarami na po pinagnanakaw sa mga departamento po, lalong-lalo po pati ang ating kalusugan, ang ating PhilHealth. Hindi po ba? At napakarami pang iba, mga kabayan. At hiling po natin yan, kalampagin po natin si Senadora Amy Marcos na gawin niya na po sa lalong mabilis dahil wala po tayong aasahan sa mga men in uniform, lalong-lalo po dito sa sinasabing wala na siyang kakayahang mamuno sa ating bansa dahil siya'y gumagamit ng pulburon. Sana po sa lalong mabilis ay aksyonan na po ito ni Senadora Amy Marcos. Dalhin niya na po, magpetisyon na po siya sa Korte Suprema. Hindi po ba, mga kabayan? At nakikiisa po si Kamanong para po sa ating bansa. Grabe na po at sana po ay gawin na po ito. Please lang po Senadora Amy Marcos, gawin nyo na po para po sa taong bayan. Kung ayaw nyo pong tuluyan na talagang isuka na kayo, kasama ka. Tuluyang isuka, pati ikaw, Senadora Amy Marcos, pag hindi mo ginawa ang nararapat sa ating bansa. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Mabuhay po kayo lahat. At muli po, mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.